Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay nagmumula po dito sa Door of Faith, Kabatang, Chaong, Quezon, under District 6 sa pangunguna po ni Pastor Cheryl Manansala. At simulan po natin ang ating pagpupuri sa Panginoon sa pagsasambit ng mga salita sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Papurihin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. 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 I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one
at tapat. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig na patuloy na ipinararanas sa bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, patuloy po kami lumalapit at dumudulog sa inyo, O Diyos. Hinahanap namin ang inyong presensya, Panginoon. Patuloy niyong ibuhos ang inyong kapangyarihan sa bawat iglesia, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Panginoon, anuman ang aming marinig ng aming mga tenga, Panginoon, na inyong mensahe, O Diyos. Nawa ito ay aming isabuhay, Panginoon, at magkaroon kami ng mga realisasyon kung paano pa namin masusunod ang inyong kalooban, Amen. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Alam namin, Panginoon, ang inyong mga salita ay magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ang paglapit sa inyo ay magbibigay sa amin ng kagalakan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, Panginoon, maraming salamat po sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming buhay. Patuloy po kayong kumilos sa bawat lingkod nyo, Panginoon. Hallelujah. Yes. Sa inyo po lamang po itinataas ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan niyo, Panginoon Jesus. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng Pastor Gregorio Motel na nangunguna po dito sa Door of Faith Kabatang, Chaong, Quezon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Higit sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Ating pong babasahin, ito pong sinasabi dito po sa Mateo chapter 7, verse 24 hanggang 27. Ang sabi po ay ganito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Tayo po ay manalangin sandali sa Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat minsan pang kami binigyan niyo ng bagong buhay, kalakasan. Minsan pa, O Diyos, patawarin niyo po kami at linisin ang inyong banal na dugo ang bawat nagawa po namin kasalanan, mga kakulangan, at ayon sa inyong pangako, ito po ay aming inaangkin na kami po inyong pinatawad, O Diyos. Salamat po sa umagang ito. Inakin po namin ang masaganang pagkilos nyo, ang banal na Espiritu, ang siyang malayang kumilos sa lahat po ng makikinig ng mabuting balitang ito mula sa inyo, Panginoon Hesus. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang inyong mapagpalang kamay ang siyang aabot sa lahat ng mga tao na nangangailangan, Panginoon, ng tulong nyo sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ito pong ating binasang mga talata ay isa po sa sermon ng Panginoon sa bundok, na kung saan ang Panginoong Jesus ay nangaral ng makapangyarihan. At tunay na ito po ay napapanahon sa atin ngayon
na kung saan ang mga tao po ay dumadanas ng iba't ibang kahirapan, lalo na sa ngayon ating dinadanas sa pandemya, na ang mga tao po ay maraming nawawala ng pag-asa, nahihirapan, at ang iba'y nasa banig ng karamdaman. Ngayon mga kapatid, dito ay nakikita sa mga talatang ito na meron pong dalawang taong nagtayo ng bahay. Yung isa po ay isang matalino at ang isa ay mangmang. Yung pong isang matalino ay nagtayo ng bahay sa bato, na kung saan siya po ay nakinig ng salita ng Diyos at ito po ay kanyang isinagawa. Kaya dito po ay mabuti ang ginawa ng taong ito dahil ang kanyang pinili ay ang magtayo ng bahay sa bato. Walang iba kundi ang magtiwala sa Panginoong Hesus at isagawa ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita. Kaya napakahalaga na ang ating buhay ay nakasandig po sa Panginoon. Sa Diyos lamang umaasa at nagtitiwala. At dito natin itinatayo ang bahay sa bato. At kung sakaling dumating po ang biglaang problema, mga pagsubok, tayo po ay matatag na nakatayo. At hindi po tayo matutumba o maigigiba ng kaaway. Kaya napakaganda po na sa mundong ito na ating ginagalawan ay ating ipaglaban ang pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Dahil totoo po sa mundong ito ay maraming kalaban. Tayo po ay nasa gitna ng mundong ating ginagalawan, nasa battleground po tayo. Tayo po ay nasa gitna ng mga tukso. At tunay kung tayo po ay hindi magtitiwala sa Panginoon, tayo po ay bibigay at mawawala sa kanyang kalooban. Kaya marami tayo po ngayon na kinakailangang mapagtagumpayan sa ating buhay. Unang-una nga po ang ating pong relasyon sa Panginoong Hesus. Kinakailangan pong ito po ay laging matatag, malakas. Kaya binabanggit po sa mga awit 46 na ang Panginoon ang siyang kalakasan natin. Sa Kanya nagmumula ang lakas. At siya rin yung pong kanlungan natin sa oras ng kaguluhan. At wala na po tayong ibang matatakbuhan kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang po talaga yung ating maaasahan sa mundong ito. Wala na pong iba. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na walang imposible. Siya rin yung ating Diyos na mananagumpay. Siya yung nagbibigay ng mga pagpapala at kagaling at kalakasan. Kaya sa ating pong buhay mga kapatid, kailangan po nating pagtiwalaan ito at isagawa ang mga salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan. Lahat ay magaganap nito. Kaya kung sa salita ng Diyos tayo po ay mananangan, tiyak po ang tagumpay. Amen. Hindi tayo mabibigo, sapagkat ang sabi ng Panginoon na sino mang lumalapit sa Kanya ay kailanman ay hindi mabibigo. Laging may tagumpay mga kapatid. Kaya binanggit po dito sa Mateo chapter 24, verse 35, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking sinasabi tiyak na mananatili. Kaya mga kapatid, napakahalaga na talagang manatili tayo sa salita ng Diyos at patuloy na isagawa. Sapagkat lahat po ng bagay dito sa lupa ay lilipas. Mahuna. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng narito sa mundong ito ay mahuna. Walang tibay. Pero kung ikaw ay maniniwala at mananalig sa magagawa ng Diyos, napakatibay mo, kapatid. Dahil ang lakas at kapangyarihan ng Diyos ay sumasayo. Kaya walang pagsubok na pwedeng tumalo sa iyo. Walang problema na pwedeng
maglayo sa iyo sa Diyos, sapagkat ang Panginoong Hesus ay sumasayo. Kaya napakatibay mo, kapatid, kapag ang Diyos at sa salita ng Diyos ay tayo ay nananatili at patuloy na ito po ay isinasagawa. Tanging sa Diyos lamang tayo po makakaasa, sapagkat sa Kanya lang, masusumpungan yung tapat na pangako na tayo po'y talagang Kanyang iingatan at hindi po niya tayo pababayaan. Kaya purihin po ang Diyos, talagang siya po yung Diyos na lagi nating maasahan at matatakbuhan. Ngayon mga kapatid, nakikita natin na ang mundong ito ay talagang marami tayong kalaban. Na kinakailangan nating makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Inayon ni Apostol Pablo kay Timothy na siya'y makipagbaka ng mabuting pakipagbaka sa pananampalataya. Dahil siya po nga ay nahaharap sa maraming tukso at mga pagsubok. Dito po ay mapapansin natin sa sumunod na talata, chapter 7, yung pong mangmang ay nagtayo ng bahay sa buhangin. Siya po ay nakinig at pagkatapos ay hindi isinagawa ang salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, binabanggit po sa Santiago, chapter 1, verse 22. Ipamuhay ninyo ang salita ng Diyos. At kung ito ay inyong pinakikinggan, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa makatuwid, mga kapatid, di natin pwedeng dayain ng Panginoon. Ang Diyos ay seryoso sa ating mga buhay at handa siyang tumulong sa atin. Si Apostol Pedro, mga kapatid, ay isa sa tinawag ng Panginoon para maglingkod. Nung panahon na ang Panginoong Hesus ay nabubuhay pa sa laman. At nung panahon na si Jesus po ay ipapako na sa krus, makikita natin na si Apostol Pedro ay dininay ang Panginoong Hesus. Datapwat sinabi niya sa kanyang sarili na handa siyang mamatay para sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa Lucas 22, 33-34, ang sabi niya, Pedro, tatatwa mo ako 3 beses pag tilaok ng manok. Kaya nangyari nga po yun, mga kapatid. Si Pedro po ay masyadong bumilib sa kanyang sarili. Nagtiwala sa sarili. Kaya ito po yung dangerous, yung magtiwala sa sarili. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Sa ating pagkilos at paggawa ay hindi na tayo nananalangin. Kailangan po laging nakasangguni sa Diyos ang buhay natin. At huwag tayo magtiwala sa ating sariling galing. Kundi sa Diyos lang po tayo magtiwala. Sapagkat sa Kanya lahat galing po. Kung ano yung nasa ating lahat ngayon, katalinuhan, kakayahang mag-preach, kumanta, umawit sa Panginoon, at anumang ministeryo na nasa atin ngayon, ang Diyos po ang may kaloob. Kailangan nating ipagkatiwala po sa Panginoon. At sa Diyos lagi natin iasa ito, sapagkat siya po ang siyang nagpapala, kumikilos, at nagbibigay ng talino sa lahat ng humihingi sa Kanya. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos na tayo po ay tumatag sa pananampalataya. Kailangan nating ipasa Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa, mga problema, pangailangan, upang tayo po ay tumatag sa pananampalataya. Dito po sa mundo ay binanggit po ng Panginoong Hesus na talagang ito po ay punong-puno ng kaguluhan
ng kasamaan. Ang Panginoong Hesus ay pumunta po sa lupang ito para tayo po ay bigyan ng katagumpayan, ng lakas, para tayo po ay makaahon mula sa kahirapan. Sabi po sa John 10:10, siya po ay pumarito para tayo bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Dapat meron pong kasunod ng Panginoong Hesus na gustong magwasak. Ito po ay ang diablo. No? Ang gusto niya ay wasakin, patayin, pumatay. Ang ating mga pananampalataya ay kanyang igupo na dapat, mga kapatid, kailangan nating panghawakan na ang Diyos ang kasama natin. Siya yung magbibigay ng kapangyarihan para tayo po'y patuloy na makapanatili sa pundasyong ito na ang Panginoon Hesus ang ating tinitingnan. Kaya kailangan po nating patuloy na tumingin sa magagawa ng Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, ay yung magtiwala sa ating sariling kakayahan. Ano po? Sa Jeremiah chapter 17 verse 5, ang sabi po ay ganito: susumpain ko ang sinumang magtiwala sa kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Kaya mismo ang Panginoon po ay susumpain ang sinumang tao magtiwala sa taong may hangganan ng buhay. Kaya pinakikita po dito na talagang sa Diyos lang tayo dapat magtiwala at umasa. Pangatlo po, mga kapatid, ang isang dangerous ay tayo po ay magtiwala sa sariling karunungan. Binanggit po sa Kawikaan 28 verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malalayo sa kapahamakan. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na lagi sa Diyos tayo magtiwala. Isang kamangmangan, ang magtiwala sa sariling kakayahan. Ang tunay pong pastol natin ay ang Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu, ang siyang tunay na leader po natin. Sa Kanya ho tayo magtiwala. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, tiyak po ang tutunguhan natin. Kasi ang banal na Espiritu po ay the best magpayo. The best magtuwid ng ating buhay. Kaya manangan po tayo sa magagawa ng banal na Espiritu. Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu tayo magtiwala. Doon tayo po'y lalakas at titibay sa pananampalataya. Kaya, mga kapatid, ang nananatili sa salita ng Diyos at sinasagawa, siya lang po yung magtatagumpay. Binanggit po sa mga awit, chapter 1, verse 1 and 2, na kailangan tayo po ay manatiling nagbubulay sa salita ng Diyos. At sa kapanahunan tayo magbubunga. At sa lahat ng ating gagawin, tayo ay magtatagumpay. Kaya napakahalaga po na ang ating sundin ay ang payo ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Hindi ang mga halimbawa ng masamang tao. Hindi ang mga payo ng masama, kundi ang payo ng Panginoon ang ating sundin. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Siya ay laging tapat at hindi nagbabago. Nananatili magpakailanman ang kanyang mga pangako. Kaya
lagi po nating panghawakan ito. Magpatuloy po tayo sa gawain ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos po'y buhay. At hindi siya nagkukulang sa anumang ating mga pangailangan. Siya'y handang magkaloob ng anumang ating pangailangan. Kahit po tayo ay dumadanas ng krisis, ng pandemic, kaya po tayong pagpalain ng Diyos. Kaya tayong ibangon mula sa kahirapan. Dahil walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Kanya. Yung mahirap sa atin ay madali lang sa Panginoon. Kaya binanggit ang Panginoon sa Marcos 9:23 na doon sa may pananampalataya, mangyayari ang lahat. Magaganap ang lahat. Kaya patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sundin natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At doon tayo ay papanatag at magtatagumpay. Kung paano si Josue po ay nagtagumpay, pagtatagumpay rin tayo ng Panginoon. Dahil si Josue ay nakinig sa Panginoon at isinagawa ang kautusan, kaya siya po ay nagtagumpay. Tayo rin mga kapatid ay magtatagumpay dahil pangako ng Diyos ang kamamagpunta ay Kanyang sasamahan ka. At patuloy na susubaybayan saan ka man magpunta. Salamat mga kapatid sa umagang ito. Nawa ang mga salitang ito ng Diyos na ating napag-aralan na pagbulayan, ito po'y magsilbing kalakasan ng ating pananampalataya. Magandang umaga po muli, sa Diyos po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen.